Brightest Star Productions presents The Saint House. Okay, I'll be there as soon as possible. Bye! Naku, pasensya ka na't pinaghintay kita ng matagal. Wait, Kelsey Padua, di ba? Tama po kayo. Ako po yung bagong boarder. Bilin po sa akin na hanapin si Miss Chavez, yung owner po ng Saint House. Ako na nga yung hinahanap mo. Adeline Saint House Chavez. Hinagagala ko po kayong makilala. Ganon din ako sa'yo, Kelsey. Halika't mabilisan kitang ililibot sa Saint House. Sadyang napakalaki ng Saint House. 3 palapag lamang, ngunit napakalawak at sandamakmak ang mga kwarto. Pagkapasok mo pa lamang sa loob ay hindi mo na maririnig ang mga ingay sa labas. Mga classic music ang palaging tumutugtog sa radyo. Ang estilo ng bahay ay panahon pa ng Kastila. Ang sabi sa akin ni Miss Chavez, 7 kami ngayong tinutulungan niya. Binibigyan ng libreng matitirahan kapalit ay tanging tulong sa loob ng bahay. Ngunit sa hallway, kung saan ang kwarto ko, ako lamang, si Mang Nestor na nasa 50 na, si Elise na sobrang masiyahin at siyang kanang kamay ni Miss Chavez, at si Julie na siyang tutor ng 7 gulang na anak ni Miss Chavez ay ang mga tanging kasama ko. Kelsey? Matanong ko lang po, napansin ko kasi yung elevator sa dulo ng hallway. Gumagana pa po ba yan? Naku, iha, 1940s pa yan. Kasabay ng pagtayo sa bahay na ito. Sobrang antigo na at matagal nang hindi gumagana. Siya nga pala, wag na wag mong susubukang gamitin yan ha. Baka mapano ka pa. Ni sino sa amin dito ay hindi tinangkang gamitin yan. At isa pa, wala rin namang patutunguhan ng elevator na yan. Hindi na wala sa isip ko ang elevator na yun. Kada lalabas ako ng kwarto ay yun ang una kong tinitingnan. Ang antigo kasi at napakaganda pa. Lumipas na nga ang mga linggo. Masaya naman sa Saint House. Naging malapit na nga ako kay Julie at Elise. Si Miss Chavez, kahit lagi siyang wala dahil isa siyang nurse, never niyang nakalimutan pamunuan ng Saint House na pamana pa ng mga magulang niya. Ang anak niya namang si Aya, ni minsan hindi ko pa narinig na magsalita. Sabi sa akin ni Julie hindi naman pipi si Aya. Sadyang mahiyain lang sa mga bagong boarder. May mga rules din pala sa Saint House, which is kailangan dahil nga mga strangers lang naman kami rito. Pero ang pinaka-weird sa lahat ay ang... Siya nga pala, Kelsey. Isa sa mga alituntunin ng bahay na ito ay wag na wag mong papaliguan si Aya. Mahiyain kasi siya at hindi niya gusto. Bukod sa akin na makita yung pribadong katawan niya. Saka nga pala, pagsapit ng 9 ay dapat nasa kwarto ka na at wag ka nang lumabas pa. Isa ito sa mga mahigpit na bilin ko na dapat mong sundin. Pagkalipas ng ilang araw. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Huwag na huwag mo nang kaibiganin ng Julie na yan. Napaka-weird, tapos akala mo kung sino tong matalino. Oo na lang, Elise. Ay, teka, malapit na pala mag 9 p.m. Pupuntahan ko lang si Aya sa kwarto niya ha. Sisiguraduhin ko lang natulog na siya. Fine. Well, heto na naman ako. Hihintay ng lasinggerong si Mang Nestor na makauwi. Uy, may nahulog ka. Akin na yan! Sino yung nasa picture? Hawig mo ah. Wala. Pinsan ko lang. Alam mo, parang nakita ko na siya. Anong sabi mo? Nakita mo na siya? Saan? Matagal ko na kasi siyang hinahanap at... Siyempre, te, nagbibiro lang ako. O sige na, puntahan mo na nga lang si Aya. Sino po kayo? Bawal pong pumasok sa kwarto ni Miss Chavez. Ako ang nag-aalaga sa kanya, kaya dapat lang ako pumasok sa kwartong yan. Hindi ba't yun ang bilin mo? Po? Malapit na nga pala mag 9:00. Ano nga bang mangyayari kapag hindi kita sinunod?
Kelsey? Ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo? Kilala mo ba yung babaeng yun? Yung dumaan na nakaputi? Ngayon ko lang siya nakita. Saka galing siya sa kwarto ni Miss Chavez. Hindi tayo pwede pumasok dyan, pero siya... Teka nga. Kelsey, maghunos dili ka. Anong sabi mo? Yung babaeng nakaputi ba ka mo? Oo. Halika. Anong ginagawa mo? Julie, kakasabi ko lang na bawal nating buksan yan. Nakikita mo rin siya? Si Clara Martinez yung nakita mo. Hindi ko rin alam kung paano pero kada lalabas siya ng kwarto nila Mrs. Chavez, nawawala ang kandado nito. Paano kilala mo siya? 3 linggo na ako rito at ngayon ko lang siya nakita. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapakita. Basta ang alam ko, meron itong dahilan. Julie, hindi kita maintindihan. Sino yan? Siya si Steven Chavez, ang asawa ni Mrs. Adeline. Hindi ko talaga maintindihan. Paano magiging si Mr. Chavez yun kung matagal na siyang patay? Huwag mo to sasabihin kahit kanino. Isa lang to sa mga tinatagong lihim ni Adeline. 3 buwan na ako rito at matagal ko nang napapansin ang kakaiba nilang kinikilos. Sa pagsisiyasat ko, meron na akong mga nalaman at isa na nga ito. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Mr. Chavez at kung bakit siya naging paralisado at hindi makapagsalita. At tungkol naman kay Teka Clara... nga sandali. Sinong sila? Cassie, nakauwi na si Mang Nestor. Matulog na tayo. Makinig kang mabuti sa akin, Kelsey. Simula ngayon, wag na wag mo silang pagkakatiwalaan. Lalong-lalo na si Mrs. Chavez at si Elise. Lumipas pa ang mga araw. Hindi ako nilubayan ng nakakaawang imahe ng asawa ni Miss Chavez. Nangungusap ang mga mata niya na parang humihingi ng tulong. Kahit gustuin ko mang magsumbong sa mga pulis ay hindi ko magawa. Iniisip ko ang mga sinabi ni Julie. At iniisip ko rin na baka may mas malalim na dahilan si Miss Chavez kung bakit niya ikinukulong ang asawa niya. Pero ang pinakamalaking katanungan sa akin ay anong kinalaman ni Elise sa lahat ng ito. Sunod-sunod na naman ang mga katok na naririnig ko. Minsan mahina, madalas malakas at susundan ng pagtunog ng elevator. Iniisip kong si Mang Nestor lang iyon, pero halos 5 araw na akong ginagambala nito kada sasapit ang 2:00 ng madaling araw. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang mga naririnig kong iyak. Basta ang alam ko lang, nagsimula ang lahat ng ito na makilala ko si Clara. Ano bang sinasabi mo? Paano ko may maririnig na katok? Una sa lahat, soundproof yung bawat kwarto. O bakit parang gulat ka? Hindi mo na naman ba alam? Pero, pwede rin namang may marinig ang vibration ng katok. Pero for sure si Mang Nestor lang yun. Gusto niya kasi laging lumabas ng hallway kahit gabing-gabi na. Alam mo na, dala ng alak. Pinagpipilitan kahit nakakandado ng ang pinto ng hallway. Paano mo naman nalamang nakakandado na yung pinto? Hindi ba't mahigpit na bili ni Miss Chavez ay huwag na huwag tayong lalabas ng kwarto pag sumapit na 9:00 ng gabi? Ano ko ba naman, Kelsey? 2 taon na ako rito. Siyempre na may pinagkakatiwalaan na ako ni Adeline. At isa pa, tulog na rin siya mga ganong oras. Nagumpisa akong maging mailap kay Elise. Lalo na noong isang beses ko siyang nakitang pinapalo si Aya. Dahil lang sa pumasok ito sa kwarto ng isang lalaking boarding at isinuot ang mga damit nito. Doon ko lamang naisip na sobrang lapit na pala niya kay Miss Chavez para hayaan siya nitong saktan o disiplinahin ang anak niya. Mabuti naman at gising ka pa. Julie? Malapit na mag-2:00 sa madaling araw, bakit tumawag ka pa? Alam ko ng katotohanan, Kelsey. Si Aya hindi tunay na anak ni Mrs. Chavez. Kinuha niya lang siya. At si Elise, tama ako. Mag-iingat ka sa kanya dahil siya si... Ah! Julie? Julie, andiyan ka pa ba? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Julie! Julie, ano nangyayari sa'yo? Ngunit doon ko lang din napagtanto na hindi na si Julie ang naririnig ko, kundi ang boses ni Clara. Clara! Walang tao.
si Clara. Umiiyak siya, humingi siya ng tulong sa akin at naririnig ko siyang tumakbo palayo. Imposibleng maglaho na lang siya ng biglaan. Sino ba tinutukoy mo? Si Clara! Yung nag-aalaga sa asawa mo. Tama ba ang narinig ko? Ibig bang sabihin nito ay pumapasok ka sa kwarto ko? Hindi na ho importante yun sa ngayon. Saka na ako magpapaliwanag. Kailangan nating hanapin si Clara kasi baka may nangyaring hindi maganda. Narinig mo yun? Lagi kong naririnig at tumutunog ang elevator na yan kahit sinabi mo matagal na tong sira. Matagal nang ganyan yan. Pero tulad nga ng sinabi ko, hindi na gumagana yan. Pero, Bakit mo ba hinahanap si Clara? Wala namang Clara na nakatira dito. imposibleng hindi mo kilala si Clara Martinez dahil kaming dalawa ni Julie Matagal nang patay ang tiyahin ko si Clara. Kaya imposible yung sinasabi mo. Anong sabi mo? Patay na si Clara? At ang asawa mo na binalita mong namatay sa isang sakit, ngayon buhay na buhay. Tapos ang elevator na sinabi mong matagal nang Tumahimik ka na nga, Kelsey. Ang akala mo ba sa ginawa mong yan ay malulutusan mo ang hindi pagsunod sa bilin ko? Teka si Julie. Asan si Julie? Kausap ko siya kanina sa cellphone nang bigla siyang sumigaw. Matulog ka na at bukas na natin pag-usapan to. Masyado akong pagod sa trabaho tapos ito pang ibubungad mo sa akin? Miss Chavez, pakawalan mo ako rito! Pagbuksan mo ako ng pinto! Simula nun, hindi ko na nakita pa si Julie. Ang sabi sa akin ni Miss Chavez ay umalis na si Julie kinabukasan pagkatapos niya akong tawagan. Pero hindi ako makampante. Hindi na siya sumasagot sa mga text o tawag ko. Malakas ang kutob kung may masamang nangyari sa kanya. Humingi ng paumanhin sa akin si Miss Chavez at mas lalo pang naging mabait ang pakikitungo niya sa akin. Nakiusap siya sa akin na huwag magsalita tungkol sa kanyang asawa. Hindi ko alam, pero sa inaakto sa akin ngayon ni Miss Chavez ay nakakaramdam ako ng hindi maganda. Tama nga si Julie. Maraming lihim na tinatago ang bahay na ito. Ang dami kong katanungan. Bakit nagpapakita sa akin si Clara? Bakit marami akong katok na naririnig sa pintuan at bakit tumutunog ang elevator? Sino nga ba talaga si Aya? At anong kinalaman ni Elise sa mga ito? Hanggang sa isang araw nagkalakas ako ng loob na gamitin ang elevator. At doon, nalaman kong hindi talaga ito sira. Dahil dinala ako nito sa basement ng bahay. Sa pagsisiyasat ko, may mga nakita akong newspaper clippings. Mga litrato ng iba't ibang mukha ng babae. Isang diary na pagmamay-ari ni Cecilia Sainthouse. Para bang ibinalik ako nito sa nakaraan, kung saan nagsimula ang lahat ng madurugong kasinungalingan na siyang naging sikreto ng pamilya at ng bahay na ito. Nahihirapan ka ba sa kutsilyo mong mapurol? Sinisira ba nito ang korte ng iyong tinapay? At kung matulis man, dumidikit naman sa mga pagkain tulad ng keso. Ang kalat! May sandamakmakang ang kutsilyo pero wala naman ni isa sa mga ayon ang nakakaresolba ng problema mo. Hay! Kaya pinapakilala namin ang copper knife, kutsilyong hindi rumurupok, Pumupurol! At mananatiling matalas forever! forever. Forever! Ang copper knife na to ay madaling hawakan at madaling gamitin. Dahil ito ay gawa sa stainless steel at may copper coat na non-stick na kayang tumagal. Forever! Kaya ano pang hinihintay nyo? Palalagpasin nyo pa ba ang forever nyo? Dito ka na sa copper knife dahil it's a knife that stays sharp forever! Mahalagang paalala, ang copper knife ay ginagamit lamang sa kusina at hindi maaaring gamitin sa kahit na sino lalo na sa mga kagalit mo. Taong 1982, mga sulat sa tala-arawan ni Cecilia Martinez, Sainthouse. Ang kapal ng mukha mo. Sa loob pa talaga ng pamamahay natin, Philip. At kapatid ko pa. Tumigil ka na! Ilang beses ko pang dapat sabihin sa'yo na hindi kita mahal. Pinagkasundo lang naman tayo para sa pera. 13 taon na tayong nagsasama. Tapos ayan pa ang gagawin mong dahilan sa akin? Ate, patawarin mo na kami. Pero 6 na buwan na ako nagdadalang tao. At si Philip ang ama. Sobra na. Ang kapal din ng mukha mo. Pagkatapos kitang patirahin dito, ito pa ang gaganti mo? Wala ka nang magagawa pa, Cecilia. Mahal ko at handa akong panagutan ng kapatid mo. Total naman, hindi ka mabuntis-buntis, hindi ba? Si Clara na lang ang papalit sa papel mo bilang asawa ko. At isa pa, matagal na rin naghihintay ng apo ang mga magulang natin. Siguradong papayag din sila sa desisyon ko na hiwalayan ka kapag nalaman nila ang tungkol dito. At sa tingin mo ba, papayag akong mangyari yon?
Cecilia, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tuluyan ka na ba nasisiraan ng bait? Philip, umalis na tayo rito. Papatayin ako ng kapatid ko. Kapag namatay si Clara, sa akin ka lang babagsak. Wala nang papalit sa papel ko sa buhay mo. Alalahanin mo, Philip, pangalan at estado ng pamilya nyo ang nakasalalay rito. Ate, pakiusap. Maawa ka sa batang dinadala ko. Bakit? Sa akin naawa ka ba? Naawa ba kayo sa akin? At isa pa, hindi ko matatanggap yung anak nyo. Cecilia, parang awa mo na! Magunos dili ka! Tingnan mo ang ginawa mo! Hayop ka, Cecilia! Hindi ako hayop, Philip. Ikaw yon at ang kapatid ko. Ang tanging ginawa ko lang ay mahalin ka. Pero anong ginawa nyo? Hindi nyo ako nirespeto. Binaboy nyo ang bahay na to at lalong-lalo na ako. Nang dahil sa'yo, nagawa kong patayin ang kapatid ko! Anong ginawa mo? Bakit ka kumuha ng batang hindi sa'yo? Hindi ba gusto mo ng anak? Ito ang mabubuo sa pamilya natin. Hindi ko gugustuhin na magkaanak sa'yo. At mas lalo na ang kumuha ng anak na galing sa ibang pamilya. Kaya pwede ba? Ibalik mo na yan bago pa ako masama sa krimen mo! Ano ba? Ito ang papalit ko sa anak na nawala nyo ni Clara. Mabibigyan na rin kita ng anak. Halika nga rito! Baliw ka talaga! Hindi ka pa nag-iisip? Hindi pa pasabat na hindi ako nagsalita sa pagpatay mo sa kapatid mo? At yung batang yan, hindi siya ang anak namin. Unang-una sa lahat, babae sana magiging anak namin. Pero kinuha mo siya bago ko pa man marinig ang iyak niya. Hindi siya lalaki, Cecilia. At mas lalong hindi siya yan. Ganun ba? E di gawin natin siyang babae. Andrew sana ang papalit ko sa pangalan niya. Pero dahil gusto mo ng anak na babae, simula ngayon, tatawagin natin siyang Adeline. Hindi ko nagugusto yung papalipasan ng isang araw na kasama ka. Philip, saan ka pupunta? Para saan pang buhay ko kung ikaw lang din ang makakasama ko? Philip, wag mong gagawin yan! Philip! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na babae ka, babae ka? Ngayon, pumunta ka sa papa mo at humingi ka ng tawad sa kanya. At ayusin mo yung sarili mo. Itigil mo ng pagsusot ng mga damit niya. Pero hindi naman po nagsasalita si Papa. At isa pa, hindi ko pa karamdam na babae ako. May sakit ang papa mo. Paralisado man siya, pero naririnig ka niya. At itatak mo sa isip mo na wala akong anak na lalaki ha. Itatak mo yan sa kote mo. Katulad ng ginagawa ni Adeline sa kanyang asawang si Steven Chavez, nilalason rin ni Cecilia ang kanyang asawa para manatili itong baldado. Si Aya, tulad ng sinabi ni Julie, hindi siya tunay na anak ng mga Chavez. Maaari rin kayang lalaki si Aya at pinapalaking babae, katulad ng ginawa ni Cecilia kay Adeline, na ang tunay na pangalan ay Miguel Quizon. Ngayon naging malinaw na sa akin ng lahat, na lahat ng ginagawa ni Adeline ay siyang ginawa rin ng kanyang ina. Tila nauulit lang ang lahat sa pamilyang to. At si Elise. Elise Quizon? Ako ito. Matagal mo nang nawawalang kapatid. Si Miguel. Ano bang sinasabi mo? Miguel? Matagal lang nawawala ang kapatid ko. Hindi ko nga alam kung buhay pa siya. At isa pa babae ka. Sira ulo ka ba? Alam ko na ang hirap paniwalaan. Mahabang kwento pero hayaan mo kong ipaliwanag sa'yo ang lahat. Matapos yumaon na Cecilia at Philip Sainthouse, hinanap ni Adeline ang kanyang tunay na pamilya. Tanging kapatid niya lamang ang kanyang nahanap. Pero sa hindi inaasahan, may tinatagong lihim din pala si Elise. At iyon ang pagiging mamamatay tao niya. Ang lahat ng naririnig kong katok sa pintuan. Pagtunog ng elevator. Ang mga sigaw at palahaw na siyang tunog ng pagsusumamo at pagmamakaawa. Ang lahat ng iyon ay nailibing at siyang aking nahukay sa basement na ito. Saan sila ikinulong at pinatay ni Elise. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Pero alam mo, hindi na ako nagulat pa. Alam kong makikita rin kita rito. Tulad ni Julie. Malinaw na sa akin ang lahat, Elise. Alam ko na lahat ng mga lihim mo. At ni Adeline. Pinatay mo rin si Macy.
Pinatay mo ang pinsan ko! Alam kong alam mo na. Halata naman sa mga papel na pinakilaman mo. Katulad ka lang ni Julie. Makapal ang muka. Pagkatapos tulungan makikialam pa sa pampalipas oras ko. Bakit ba kasi hirap na hirap kayong pumirme? Bakit hindi ka na lang kasi naging katulad ni Adeline na natutong tumahimik? Hindi mo ba alam na ang lahat ng taong pinatay mo ay nakatayo ngayon sa paligid mo? Sinusundan ng bawat galaw mo. Nararamdaman at naririnig mo sila. Sumisigaw, galit na galit, pero ayaw mo silang pakinggan. Dahil ang totoo ay natatakot ka. Dahil alam mo na konti na lang natitira mong oras at lapit mo na silang harapin. Sa tingin mo natatakot ako sa mga sinasabi mo? Matagal ko na itong ginagawa. At kailanman, hindi ako nahuli. At ikaw? Huwag kang mag-alala. Dahil makakasama mo na rin naman ang pinsan mong si Macy. Naiyak ng iyak, wala namang nakakarinig. Pati nga palang best friend mong si Julie. Dapat ka lang matakot, Elise. Dahil sa lahat ng pinatay mo, ako lamang ang makakapagsalita. Buisit kang pakilamera ka! Hindi ko hahayaan na ikaw lang tatapos ang lahat ng ito! Elise? Nandito ka na naman ba? May mga pulis sa labas ng bahay at hinahanap nila tayo! Kelsey? Kelsey? Kelsey, gumising ka! Elise! Ang sabi mo sa akin, hindi ka napapatay pa! Iligpit mo na siya, Adeline. The cast of Saint House: Ira Andrieta Bosos, Kelsey Padua; Phil Shireen Montesinos as Adeline Sainthouse Chavez and Philip Sainthouse; Riza Pritos as Elise Kison; Jade Maureen Bagamaspad as Julie and Cecilia Martinez Sainthouse; Diane Erica Cruz as Clara Martinez.